Nasasabik ka ba sa bagong kaalaman na matutuklasan tungkol sa pag-aaral ng agham pangkaligiran? Alamin natin yan ng sabay-sabay kasama ang ating masigasig na mga resource speakers sa araw na ito. Ang punla, Career Talk on Environmental Sectors, ay hatid sa inyo ng Philippine Association of Environmental Science Students. Magandang araw sa lahat, isang karangalan na maglingkod bilang inyong host sa hapon na ito. Ako si Yuri Reiner Alarde mula sa Technological University of the Philippines, Taguig Campus, ang kasalukuyang Vice President for External Affairs ng Philippine Association of Environmental Science Students. Sa mga nagnanais ng e-certificates, maaari kayong makakuha nito matapos ang webinar. Just fill in the evaluation form na ilalagay sa ating comment section ng FB page live webinar. Paalala na ang evaluation form ay bukas lamang mamaya hanggang bukas alas 8 ng gabi. Sino o ano nga ba ang PAES? Kami ang samahan ng mag-aaral ng agham pangkaligiran ng Pilipinas. Kung nais nyo namang makiisa sa amin o maging kabilang sa aming samahan ng agham pangkaligiran ng Pilipinas o PAES, ay malugod namin kayong tinatanggap. We are the National Association of Organizations from both undergraduate and graduate levels of degree program aligned, related, or equivalent to environmental sciences and environmental management. Tinatanggap din po namin yung mga organisasyon mula sa environmental engineering, environmental planning, environmental biology, at marami pang iba. Kung nais niyong maging kasapi ng aming samahan o mayroon kayong mga katanungan, maaari kayong magpadala ng email sa membership.paes@gmail.com. Ipinagmamalaki rin ng Philippine Association of Environmental Science Students ang member local organizations. Makikita natin kung gaano nakalawak ang narating ng aming samahan sa buong Pilipinas. Makikita rito ang mga organisasyong kasapi ng PAES mula sa iba't ibang universidad mula Ilocos Sur hanggang Zamboanga del Sur. Ngayon, inihahandog namin ang isa sa programa ng PAES, ang Punla Career Talk on Environmental Sectors. Ngunit bago tayo tumungo sa ating webinar, atin munang alamin ang ating presentation outline ngayong hapon. Para sa ating presentation outline, mayroon tayong baselining using menti.com, opening remarks and introduction of resource speakers, presentation, Q&A, and some announcements. Tumungo na tayo sa ating baselining. Para sa ating baselining, maaari niyong buksan ng inyong mga browser, just search menti.com at itype ang code na 8748-8073. Or you can scan the QR code na makikita natin sa ating mga screen. Again, pumunta lamang po sa menti.com at itype ang code na 14929092. Ayan, so habang hinihintay natin yung menti.com, binabati ko muna ang mga manonood natin mula sa ating Facebook Live. Pwede na po kayong pumunta sa ating menti.com at itype ang code na 14929092. Sagutin lamang ang tanong na maaari nyo rin namang sagutan sa ating comment section. Ayan, so itungo na natin ang ating attention dito sa menti.com. And nakikita naman natin na may mga attendees na nasa menti.com. So tignan na natin ito. So para sa ating unang katanungan, nasaang probinsya ka ngayon? Ayan, so meron na kaagad sumagot. And habang sumasagot yung iba nating mga attendees ngayong araw, um, sasagutin ko muna syempre yung tanong. So ako, kasalukuyan ako nasa NCR, pero masasabi ko na yung probinsya ko talaga, yung totoo kong probinsya, wow, is sa Laguna or sa Calabarzon. Then, ayan, so ito na yung mga kasagutan ng ating mga manonood ngayong hapon. So, meron tayo from Bulacan, Pampanga, syempre meron ding Tiga Laguna, Cavite, yes, malakas ang Cavite, Agusan del Norte, Camarines Sur, Tarlac, at Davao del Norte. So makikita natin na sobrang lalayo natin sa isa't isa, pero dahil dito sa webinar ng PAES is magkakasama tayo ngayong araw. Ayan, so para naman sa susunod nating katanungan, next slide po.
So, sa pangalawa nating katanungan, ano ang kasalukuyang mong year level sa kolehiyo? So, ayan, may nagsagot agad. Na graduate na sila sa kolehiyo. So, sana all. Pero sa akin, nag-share ulit. Ako ay third year na as of now, pero end up coming fourth year na. So, napakahalaga talaga nitong punla dahil pagkatapos ko graduate, syempre maghanap ako ng trabaho na dapat aligned sa course ko. And malalaman natin or magkakaroon ako ng ideya kung ano yung mga trabaho o career na pwede kong tahakin pagkatapos kong graduate. So, nakikita natin na ang majority ng present sa ating ngayong hapon sa ating webinar ay third year college students. Meron ding mga fourth year and meron ding second year at ayan, meron ng first year tayong kasama ngayong hapon. So, next question na nang tayo makausad na sa ating webinar. So, para sa panghuling katanungan, anong propesyon na may kaugnayan sa agham pangkaligiran ang gusto mong tahakin? So, napakahalaga ng tanong na to dahil magkakaroon nga tayo ng ideya kung ano nga yung career na gusto nating tahakin dito na related sa ating kurso. So, ayan, weather specialist, parang kilala ko kung sino to. Pero, ayan, ang masasabi ko na interesting nga maging weather specialist, ayan, environmental lawyer, syempre, environmental specialist, environmental officer, and communicator, environmental specialist ulit, environmental lawyer, and share ko na rin pala na yung gusto kong trabaho na related sa NVISI is nung una, pollution control officer, pero naging environmental impact assessor na dahil natuto na ako sa EIA and na-enjoy ko naman siya. So makikita natin sa mga kasagutan ng mga kasama natin ngayong hapon na sobrang lawak ng reach ng environmental science. Dahil kung makikita na merong environmental lawyer, pero meron ding weather specialist na sobrang layo sa isa't isa, pero konektado pa rin sila dahil pareha silang sinasakop ng environmental science. So, ayan. Maraming salamat sa inyong partisipasyon sa ating Mentimeter. Pero bago tayo magtungo sa ating webinar proper, ay atin munang tuklasin ang mga sumusunod na pangunahing anunsyo mula sa ating organisasyon. So muli, maraming salamat po sa participation sa ating Mentimeter. At tayo po ay mag-proceed na sa pangunahing anunsyo. So sisimulan natin ang ating anunsyo sa pagkilala sa ating mga bagong miyembro. Kinagagalak kong ipinakikilala ang dalawang bagong miyembro ng Philippine Association of Environmental Science Students, ang BS Environmental Science Green Pulse ng Davao Oriental State University at ang Environmental Conservationist Organization ng Central Bicol State University of Agriculture, Pasacao Campus. So magandang hapon po sa ating mga bagong miyembro. Sana po ay present kayo dito sa ating webinar. Ayan. At para naman sa ating pangalawa at panghuling anunsyo, binabati muli ng PAES ang kampyon at ang dalawang first runner-up sa nakalipas nating National Quiz Bee o ang Philippine Environmental Science Olympiad 2024 na ginanap noong June 22, 2024. Pagbati muli sa ating kampyon, ang Team A ng Bukidnon State University. Sila ay sinundan ng Team B na mula rin sa Bukidnon State University at ng Team B ng Cavite State University bilang first runner-up. So muli, congratulations po sa ating kampyon at sa ating dalawang first runner-up. Dito na nagtatapos ang ating mga pangunahing anunsyo. Para sa iba pang anunsyo, marahil na lamang na i-follow ang Facebook page ng PAES at para sa ating mga miyembro, wag na wag kalimutang sumali sa ating Facebook group. And of course, for more details, you can follow the other social media accounts of PAES. Sa Instagram ay @nvisci_student_ph kung saan pwede nyong makita ang mga larawan ng mga kwentong ganap sa buhay NVisci. And on our YouTube channel at Environmental Science Students PH, subscribe, like, and click the share button para mabalikan at mapanood ang paborito ninyong episodes, and do not forget to turn on the notification bell para lagi namin kayong ma-notify sa mga bagong ipopost so you won't miss any interesting episodes. Muling paalala, mayroon tayong webinar e-certificates.
I-comment nyo lamang ang inyong pangalan at universidad sa FB Live comment section and fill in the evaluation form na ibibigay pagkatapos ng webinar. Open ito mamaya hanggang bukas alas 8 ng gabi. Pero bago tayo dumako sa ating webinar, punta muna tayo sa FB Live nang makita natin kung sino ang mga present na universidad ngayong hapon. So, saglit lang po. Titignan ko muna ang Facebook Live natin. Patrinig pa rin ako. Ayan, so, shout out kay Trisha May from Tarlac State University and shoutout din kay John Lawrence Juliano Tabukol from Tarlac State University. Then, meron ding nag-comment from Bulacan State University, si Miss Iza de Guzman. And para sa mga nauna kanina, so meron tayo from Mindanao State University main campus sa Marawi, which is si Ma'am Brenda May Alehay. Then sa Tarlac State University once again is si Billie Jean Domingo. At sino pa ba ang present sa ating ngayong hapon? Ang dami, grabe, sobrang dami from Tarlac State University. Ayan, so si Rain Claire Bonares from Bukidnon State University, magandang hapon po. At salamat sa pag-attend sa ating webinar. Then, si Ma'am Nicole De Santores from Caraga State University, main campus ay kasama rin natin ngayong hapon. So ayan, and lastly, kasama rin natin ngayon si Yula Delino from TUP Taguig Campus. So ayan, natutuwa ako dahil from Luzon, Visayas, and Mindanao ay merong mga present na attendees ngayong hapon sa ating webinar. Ayan, so dito na nagtatapos ang ating baselining. Tayo ay dumako na sa ating opening remarks. Ayan, so itungo natin ang ating attention dito sa pie chart. Ano nga ba ang mga trabahong pwedeng pasukan ng isang environmental science graduate? Makikita na halos lahat ng mga kalahok sa ating webinar ngayong hapon ay gustong magtrabaho sa gobyerno. Pero may iba rin sa atin na gustong magtrabaho sa pribadong sektor, mga NGOs at non-profit sectors. Ayan, so share ko na rin na isa ako dun sa bumoto sa government sector dahil gusto ko rin pumasok sa gobyerno pero hindi ko papalampasin kung meron mang mag-offer sa akin sa pribadong sector or sa mga NGOs. Ayan, saang mang sektor ang nais nating pagtrabahuhan bilang mga estudyante o nagsipagtapos ng BS Environmental Science, atin sanang piliin ang mga trabaho na malapit sa ating kurso. Maswerte na lamang tayo dahil sa RA 10771 o ang Philippine Green Jobs Act of 2016 ay naisabatas na. Ang batas na ito ay layuning palaganapin ang mga trabahong may kinalaman sa kapaligiran. Ang ilang halimbawa ay ang pagiging Municipal Environmental Officer, Pollution Control Officer, o pagiging Community Organizer. Sa totoo lang, napakalawak ng impluensya ng ating kurso. Kung kaya't napakaraming trabaho ang pwede pa nating makuha rito. Kaya naman dito sa Punla, ating pinakikilala ang mga trabaho na maaaring kunin ng mga kapwa nating mag-aaral sa agham pangkaligiran. At bago tayo tumungo muli sa ating webinar, atin munang batiin ulit ang mga present na university ngayong araw. So, punta muna ulit tayo sa Facebook Live at babati muli tayo ng iba pang mga attendees sa iba't ibang universidad. Saglit lang po. Ayan, so si Frelin May Polinar from Mindanao State University Main Campus, magandang hapon po sa inyo. Si Irene A. Tuyor from Bukidnon State University, magandang hapon sa iyo, Irene. Then si Noemi Basid Duran from University of Southern Mindanao. And si Einstein Lamento Villegas from University of the Philippines, Manila. And si Bea Rosales from Caraga State University, main campus. And syempre, si Jerome Yap from Bulacan State University. So, ayan, mukhang handang-handa ng ating mga manonood. Kaya ipakilala na natin ang ating dalawang panauhing tagapagsalita ngayong hapong ito.
Pinakikilala ko ang ating dalawang panauhing tagapagsalita ngayong araw na ito, na si Binibining Guinevere Constantino na kasalukuyang nagtatrabaho bilang environmental specialist sa Woodfields Consultant Inc. at si Ginoong Gino Esguera na kasalukuyang ding nagtatrabaho bilang environmental specialist sa DENREMB Calabarzon. Ano pa nga ba ang iniintay natin? Para simulan ng ating webinar ngayong hapon, let us all formally welcome Binibining Guinevere Constantino. Siya ay nagtapos bilang cum laude sa programa ng BS Environmental Science mula sa Bulacan State University at ang mga interes ni Ma'am ay Community-Based Development, Environmental Impact Assessment, and Sustainable Development. And now, the screen is yours, Ma'am. Maaari na po kayong mag-umpisa. Ayan. Good afternoon, everyone. So let me just share my screen. Ayan. So nakikita po ba? Ayan. So may nag-heart. Thank you sa nag-heart. So ibig sabihin nakikita naman po ano? Good afternoon, everyone. I'm Guinevere Constantino from Woodfields Consultants Incorporated, and this is Career Talk on Environmental Sectors, particularly ang private sector. Ayan. So ano nga ba ang outline natin for the presentation? So we have the introduction, all about consultancy experiences, what to expect sa consultancy, student journey versus professional journey, and lastly, some pieces of advices and tips. So let's start. For some introduction, so firstly, I just want to introduce myself. I'm Guinevere Constantino. I graduated environmental science from Bulacan State University, batch 2022. So I'm currently an environmental specialist in Woodfields Consultants Incorporated. So, ano nga ba ang pagiging consultant or ano yung mga nangyayari sa consultancy? So let's talk about it first. So consultancy, it's a professional service firm that provides expertise and specialized labor for a fee through the use of consultants. So ang isang consulting firm o consultancy services, it's a professional service firm na nag-specialize sila for labor and expertise, of course with a fee. So kumbaga, we are a company of consultants na kung saan we specializes in specified type of expertise. So what happens in consultancy? So ito yung basically what we just need to understand, no? It's this holy trinity. So sa consultant, usually in all cases we have client. So sa client na to, sila yung ating binibigyan ng expertise. So for clients, it's usually government or private firms. If they needed a certain expertise, they would hire consultants to do the job. So dito sa amin, we have government and private firms as clients. And at the same time, in this kind of projects, we have funding agency. So yung mga funding agency, it depends usually kung anong type of client that we have. So if our client is government client, usually yung funding agency ay syempre Government of the Philippines, kung ito yung sa taxes natin. Minsan international funding agency, so such as World Bank, Asian Development Bank, yung Asian Institute, yung AIIB, I forgot yung mismong term niya, that kind. So meron tayong mga international funding agency. Also JICA, yung sa Japan. So we have that. And then of course, if it's a private firm, their own allocated funds. So ito yung tatlo, no? In usual cases, we only talk to the client, but merong special cases din na kung saan we also talk with the funding agency. May mga cases kasi, especially if yung mga funding agency natin, such as World Bank and Asian Development Bank, very hands-on sila sa project. So both client and consultants, kinakausap nila. So with the company I'm part with, the Woodfields Consultants Incorporated, I am an environmental specialist, and Woodfields is an engineering and planning consulting firm. So marami kaming services that we provide, but in our department, na kung saan naman environmental specialist, we provide environment and social services. So ito yung some of the things that we can do. We have the environmental and social impact assessment. Meron tayong EIA, IEE. All environmental students are familiar with this.
for mga permit applications such as tree cutting permit, even actually LAPRAP, yung tinatawag nating Land Acquisition Plan and Resettlement Action Plan. So we also conduct services for comprehensive land use plan, and even environmental reporting and monitoring such as ecological assessment, meron tayong for terrestrial flora, aquatic biota survey, and of course, environmental monitoring such as air quality, noise, vibration, water quality, things that pollution control officers also do. So, eto siya, no? And as environmental specialist, usually you would have specialization, pero you can also do most of the task, especially if you're part of that project. So since Woodfields is an engineering consultancy, no? It's an engineering consulting services. So kung titingnan uli natin, babalikan natin itong Holy Trinity. Since we are an engineering consultant company, ang usual clients ng Woodfields ay government. So such as DPWH, meron din tayo from National Irrigation Agency, yung NIA, no? And even MMDA, Metropolitan Manila Development Authority, and others. So ganito yung usual na projects na hawak ng Woodfields or ng WCI. So dumako tayo sa experiences. Ano nga ba ang ginagawa ng isang environmental specialist, or in this case, ako na as an environmental specialist? So these are the experiences and involvements na naging part ako. Unang-una na naging part ako ay for solid waste management project, particularly the planning and demonstration of community-based solid waste management project. So this is a World Bank funded project na ang client natin ay si MMDA. So I was involved as an environmental researcher, and I was involved in planning and demonstration of community-based solid waste management initiatives. So dito, more on planning and demonstration, yung mga community-based solid waste initiatives natin, may yung nag-plan, nag-demonstrate on the ground level sa mga communities, sa mga barangay, and through the help and of course partnership with MMDA, since we are the consulting services company. So I got to meet with Mayor Honey, even Mayor Vico, since sila yung part sa project na ito. So my workload consisted of consolidation, monitoring, and analysis of solid waste management data from project barangays. Nagkaroon din ako ng involvement sa preparation of IEC materials, so yung tinatawag nating information, education, and communication materials, and also involvement in community organizing. So since this is a community-based solid waste management project, I was also involved sa community organizing. And notable experiences sa akin dito ay yung waste analysis and characterization study, or yung WACS sa tinatawag, and of course monitoring and evaluation. Since puro ito solid waste management data, I got to experience and be knowledgeable about yung tinatawag nating waste stream, yung kung saan nanggagaling yung mga basura at kung saan siya papunta, from the generation to diversion, recycling, composting, down to transport, and of course, papunta siya ng landfill. So yung buong waste stream ng waste, dito natin siya napag-aralan at na-demonstrate ng tamang solid waste management. So I was part with this, mostly meetings, brainstorming kung paano siya ibababa at the community level. Syempre, di mawawala na dapat bababa rin kami to talk with the barangay. And then mostly focus group discussions, literally community organizing. Ito yung sa WACS, yung Waste Analysis and Characterization Study, in which, syempre, to understand the solid waste management initiatives that we need to do, we need to analyze and characterize ano nga bang waste ang meron sa Metro Manila, particularly since Metro Manila is what we consider as an urban society, ano? And especially sa mga part na puro dito na estero, tinatawag nating urban poor. So meron tayo, of course, analysis and characterization for that. Next, I've also experienced, I got to be involved in environmental monitoring, particularly in this project in Marawi, the reconstruction and development for Greater Marawi Output 2, connectivity reestablished. So it's actually a big project from ADB, ano? It's an ADB funded project na ang ating mismong project proponent ay si DPWH. So that's our client. We are
consultant in this project as well, and I was involved as support environmental specialist. So isa ako sa mga tumulong na bumaba on ground for environmental monitoring, and I was involved in inspection and monitoring of environmental mitigation measures and compliances of contractors. So since this is a road construction for reestablishing connectivity, for ano lang, slight context, since ang tawag nito ay Development for Greater Marawi, this was intended as a development project after nung Marawi siege. So one of the output is the connectivity, kaya meron tayong mga roads na ginagawa dito. And syempre, since may road construction, what we want to make sure is that merong environmental compliances from the contractors. And tayo yung nagme-make sure na they are complying. So some of the photos from my field work, these are the contractors and some of the consultants. Ayan. So my workload consisted of constant coordination with environmental officers and pollution control officers of contractors. So syempre, since tayo yung consultant ng project and they are the contractors, we have constant communication with them to make sure na successful yung project. So I'm there to make sure na they are complying, na alam nila yung mga permits that they need to do, stuff like that. So notable experiences, of course, environmental monitoring in road construction, and what we call na environmental safeguarding. Actually, this is from the words of ADB themselves. Meron tayong tinatawag na environmental safeguards and even social safeguards na kung saan for ADB funded projects kasi, they want that the projects ay environmentally sensitive, so talagang may safeguards for the environment, and of course the people, kaya may social safeguards. So some of the photos na constant coordination with the NVI officers and pollution control officers of contractors. We also go down to the ground level, communicating with the barangay chairman, ayan, of course the meetings with the consultants, ayan, and even got to experience na mag-head ng isang training/seminar for environmental permits. So, ayan, the photos with the contractors for this project. And one of my experiences as well, last but not the least, ay yung for right-of-way action plan. So kanina napakita ko na one of the services that we do ay LAPRAP, yung Land Acquisition Plan and Resettlement Action Plan. So I was involved in the project na proposed Kamiling Agno River Flood Control Project. So it's a government government-funded project, so GOP, Government of the Philippines, and this is a DPWH project. So this was our team for right-of-way action plan. So for people who's confused, right-of-way, it's what we say when government, especially for government project na infrastructures, needed to acquire part of land ng mga private owners. So since kagaya niyan, let's say itong mga sa trend natin or yung paggawa ng expressway. So 'di ba, ang karamihan ng mga plot of land natin privately owned by the people. So we conduct right-of-way action plan para magkaroon ng tamang proseso ng pag-acquire ng lupa ng mga private owners. So it's also a part ng consulting services namin, and I was involved as a RAP personnel. So I coordinated with the team. I'm part of the personnel to conduct yung right-of-way. So I was involved in fulfilling requirements for the right-of-way acquisition. In this case, since it's a flood control project, for flood control measures. So flood control yung infrastructure na gagawin for this project. So syempre we conducted a social survey. More on kami sa pagkakaroon ng survey with the people. So syempre sila yung private owners, no? So puro lakad ko, of course, hanap ng mga private owners. And then, since it's a flood control project, we even have to go sa Bike. Ganyan. So my workload consisted of gathering socio-economic data of project-affected persons. So unfortunately, di ba, medyo aware tayo dito, may mga tao na tumitira near the project. So syempre, isa sila sa mga affected. Ito yung kung bakit merong resettlement part, no? So isa rin yan sa kailangang i-gather for the right-of-way action plan. So notable experiences ko dito ay public consultations for the infrastructure project and social safeguarding. So ito yung tinutukoy ko from
ADB perspective na syempre ang gusto rin natin dito maprotektahan yung people. Kumbaga hindi lang basta sagawain yung project and then wala na makukuha yung people na affected by the project. So syempre meron tayong tinatawag na social safeguards. Ito yung pagpunta namin sa dike to check the existing dike. And then ito yung public consultation. So I was one of the personnel. Yan. So what to expect if we would want to be involved in a consultancy firm? So for work environment, especially as an environmental specialist, expect two types of setting: office setting and fieldwork setting. For office setting, meetings. It's lots of meetings. So syempre puro ito brainstorming, ano yung direction na kailangan natin gawin for the projects. So you will get to meet different sets of minds. Lahat ng mga expert for certain topics you would meet. And ito yung for me yung kagandahan of being part in a consultancy firm. I got to meet flood control engineers, hydrology engineers, kumbaga yung mga expert in this field. Course for environment, flora, fauna, syempre ibang expertise yun eh. Merong expert for fauna, may expert for flora, stuff like that. It's very humbling, it's sometimes overwhelming, pero when you get there in the meeting to see the direction of how you're going to do the project, it's very fulfilling. And of course, since ito ay we have clients, so it's a client-focused system. Syempre may report writing, it's part of the deliverables. So expect na in this kind of setting, lagi talagang may report writing and you would really need to write. And of course, yung project management, kasi it's a project eh. It's always project-based. So management, gathering of data, safekeeping of data, paano mo na siya isusulat into the report, paano mo itatranslate yung data na nakuha mo into a report that needs to be submitted, stuff like that. Then of course, fieldwork setting, lots of walking, lots of talking, data gathering. Kasi you're there to gather data. Lahat ng susulat mo sa report on the office setting ay galing sa fieldwork na data gathering. So that's what you would expect as an environmental specialist. You would do the fieldwork and at the same time, since ikaw yung bumaba on fieldwork, you know how to translate it into a report. So what to expect for skills? Since we have this setting, the office setting and fieldwork setting, ito yung mga i-expect natin na skills that we should have or we would want to have. So syempre, for hard skills, for both setting, technical knowledge and background in environmental science. Of course, for you to make your own judgment, lalo na kung nasa fieldwork setting, of course, you would need to have the background of it, the technical knowledge. And for office setting, since we have report writing, technical writing skills ay maganda if matututunan natin. Kasi may iba-ibang type of writing, right? Meron tayong tinatawag na creative writing and meron ganitong technical writing. Technical writing ay parang research writing, though medyo not quite the same as well. For research writing kasi it's for research purposes eh. For technical writing, it's literally for the report na kung saan you're reporting to the client na ito yung findings, ito yung solution, ito yung gusto mong ibigay sa kanila na tamang procedure for the project, stuff like that. So it's technical writing skills. And then syempre for soft skills, since environment tayo, and environment is not just the environment itself, but also the people, you would want to have the project management skills, communication skills, organizational, time management, kasi syempre may deadlines for report. And syempre for fieldwork settings, you would want to have the people skills, problem solving, kasi in fieldwork, lagi magkakaroon ng problema yan, ng aberya. So what do you need to do? You need to have critical thinking skills, problem solving skills, and syempre adaptive skills. Nandiyan yung syempre, let's say, yung project for mga lugar na talagang for development. So mga wala yung CR, ganyan, you would want to be adaptive to it. Talagang part siya ng trabaho. And great bonus, leadership skills. It would be a great bonus to have leadership skills kasi you would need to lead. You would have set of people to work with, teamwork, syempre part na siya ng soft skills, leadership skills, great bonus. So, what is it like in my student journey, professional journey? How different is it? For me, it's not that different, considering na
And just like what Kendrick, our dear president, always promotes, student organization. Student organization during my student journey ang pinaka nakatulong sa akin for my professional journey. And as you can see with the photos, hindi siya nagkakaiba. So since I was part of Bulacan State University Environmental Society, previously Youth Environmental Society siya no, sa time ko, it really helped me with the professional journey ngayon na I am part with. So it's lots of, meetings, public speaking, people speaking, na kung saan meron kang agenda for them na you would need to do, and at the same time, you want to be with them. Kumbaga, to communicate with them for the data gathering that you needed, and of course, for the betterment. Kasi yun naman yung gusto ng projects of course. So, it's really not that different. For me, mas marami akong napulot in my student organization journey than sa academic. So, it's not to belittle my academic, no? It's not that. But like, for technical knowledge kasi, for me, it's continuous learning. Hindi naman talaga lahat ng matututo natin in college, translated na kaagad siya for job. We need to have an outlook na kung saan it's an endless learning for any specialization or occupation that we would do. So, for me talaga yung pagkakaroon ng soft skills that I learned from my student organization journey, that's what really helped me for my professional journey. So, ay medyo nag-alarm na yung ko, malapit na akong magtapos. Advices, tips of as someone na nasa private sector and now magsa-second year na in work, what advices and tips I would give? For me, number one talaga sa akin, don't hesitate to ask questions. And of course, ang pangalawa dyan, ask the right questions. So hindi lang siya yung tipong may papagawa sa'yo and then tatanungin mo na kagad yung colleague mo na mas matanda sa'yo na, paano to? Paano yan? Of course, ask the right questions. Hindi, syempre, ayaw naman natin dito ng spoon feeding na ganap na kung saan lahat na lang tinanong mo sa kanila, no? Don't hesitate to ask questions kasi that's where you would learn how to do it. But at the same time, of course, ask the right questions. Number two, take everything as an opportunity to learn. So, actually, in my current experience right now, there would come a time, syempre, na may isip mo, kasi napapansin ko to, especially with my colleagues, na kagaya ko na bago pa lang sa professional setting, na sa corporate setting, na tipong, I did not ask for this kind of task, environmental specialist ako, but ako nandito sa ganitong type of work. Alam mo yan, yung medyo meron tayong reklamo culture. Aminin nyo man o hindi, Gen Z people. I'm also Gen Z. So meron tayong kind of a reklamo culture, no? Pero I would want to impart to you the kind of outlook na take everything as an opportunity to learn. Hindi man yan yung kailangan mo for the path that you want to take, pero everything can serve as a learning opportunity. Kagaya niyan, I'm leaning towards socio-envi. I still want to take technical parts of envi, pero ngayon I'm leaning towards social. Grabe yung learnings din for social. And I think for me ngayon, medyo socio-envi na talaga yung path that I'm taking. And, the soft skills that I learned for bettering din yung mga outputs and na kailangan kong gawin. Even mistakes of others, take everything as an opportunity to learn. Part of that, number three, make friends or colleagues, avoid burning bridges. Ang liit lang ng professional bubble. Lahat na mamimit mo sa work setting, kung hindi mo man nagustuhan ng ugali or hindi kayo nag-a-align, for me, ang natutunan ko in my about to be second year of professional setting, avoid burning bridges. Kasi, yun nga, in reference to number two, take everything as an opportunity to learn. Na tipong, even though we don't like this particular colleague, pero meron ka pa rin matutunan from them. Number four, find your mentor. Sobrang laking tulong ng mentors that would help you and guide you in the path that you would want to take, especially sa environmental science na very broad. So,
luckily in consultancy firms, such as the consultancy firm that I am in, sobrang daming mentor na pwedeng mong maging, to idolize on or to check on how to do things. Kagaya ng sabi ko, ang daming experts in the field of consultancy. Meron tayong mga engineers, may mga social experts, environmental experts. And again, number 2, take everything as an opportunity to learn. And lastly, syempre, remember that what you are doing is not just for you. So syempre, as an environmental science student, what we do is not just for ourselves, it's for the environment and the people. Remember that the environment that we are in, yung pagiging environmental science natin, it's not just for the environment itself. It's for the betterment of everything that's in it. So that's for my presentation. I hope meron kayong napulot. If you have any questions, you can send me questions later. Ayan, maraming salamat, Binibining Guinevere Constantino. And grabe, very eye-opener yung talakayan po natin ngayong hapon. Kasi for me, as someone na bago pa lang din nalaman yung about sa EIA and consultancy, hindi ko inakala na sobrang lawak niya pala talaga. Na parang na ano tuloy ako, na tawag dito, nagustuhan ko rin yung office setup even though mas gusto ko alam ko sa sarili ko na mas gusto ko yung pagdating sa community. And speaking of community, I love that na-mention niyo po yung public scoping. And I agree na that is very important since yung may impact naman nung mismong project is yung the people that lives within it. Then gusto ko rin yung waste stream because based sa pinag-aralan namin sa subject namin, sa yung majority nung solid waste natin is nanggagaling sa residential areas and maganda na inaalam natin yung tawag dito, classification nun and yung breakdown nun kung ano nga ba yung napoproduce nating mga basura. Ayan, so muli maraming salamat Ma'am Guinevere Constantino sa pagpapatuloy ng ating webinar. Aking tinatawagan muli ang pangalawa nating panauhing tagapagsalita. Let us all welcome Ginoong Gino Esguera. Si Ginoong Gino Esguera ay nagtapos bilang cum laude sa programa ng BS Environmental Science mula sa Cavite State University. Ang mga interes ni Ginoong Esguera ay aquatic sciences, biodiversity, at sustainable development. Muli, Ginoong Esguera, the screen is yours. Maaari na po kayong mag-umpisa. Hello. Yan. So, visible naman yung presentation ko. Yes Yan. po. Thank you. So, ayun, for today lang, ginawa kong fun lang yung presentation ko para ma-enjoy tayo. Tapos, para hindi rin tayo antukin since hapon ngayon and yung iba, siesta time. So, ayun, ginawa ko namang fun yung presentation. At the same time, I hope na madami kayong ma-realize na makatulong sa pagpili ng future plans nyo. So ayun, again, I am Gino Esguera and welcome sa Punla, Career Talk on Environmental Tech Sector by the PAES. Yan. First story time pala muna tayo. So ayun lang. Sa story time, magpapakilala lang naman ako. Kanina pa naman ako napapakilala. So ayun, ako si Gino Esguera and I finished my bachelor's degree in environmental science at Cavite State University. So bakit ENSA yung pinili ko? Siguro madaming factors na naka-affect sa akin. Nung senior high, na favorite ko yung science. Diba, nag-STEM ako. Tapos 4 months yung parang vacation namin bago mag-college. Sobra ako na-inspired dun sa mga work and documentaries na ginagawa ni Cara David at ni Atom Araulio. So, hindi naman ako mahilig sa journalism. So parang tinake ko yung
advantage sa environmental science to explore. Then currently, I am working as environmental specialist sa DENR EMB Calabarzon region. So ayun, ikukwento ko naman ngayon yung daily work ko. So story time ulit. Ayun lang, nung una, bago ako graduate, ayoko talaga mag-work. And July yung graduation namin. And sabi ko, gusto ko muna magpahinga ng months. Next year na lang sana ako mag-work. Pero ang nangyari, August 10, na-hire na ako sa DENR EMD. Then yung graduation namin is August 26 pa. So, bale, nag-work na ako sa DENR before I graduated college. So, ayun, nakakatawa. Kahit ayaw ko po na mag-work, napunta agad ako doon. Tapos, naalala ko lang, um, wala akong idea kung ano yung DENR EMD. Parang hindi ko alam yung pinasok ko. Basta sabi ko nag-work ako. So, yung nilagay ko sa letter of intent ko noon, any jobs related to my course, ganun lang. So, di ko alam kung ano yung offer nilang job sa akin. Basta nilagay ko lang na related sa course ko. So, ayun. Pero ano nga ba yung DENR EMB? Ayan. Yung DENR EMB or Environmental Management Bureau, para lang siyang avatar. Ayan, madaming states. Ayan. May water, may air. Ayan. Dito earth, solid waste, ganun. Hazardous waste, yan. Pero luckily, sa water ako napunta. Yan, yung mga water vendor kami. So, yung water na napuntahan ko is tinatawag na AMTSS or the Ambient Water Monitoring and Technical Services Station. And under siya ng EMED, which is Environmental Monitoring and Enforcement Division. Explain ko na lang mamaya. And under din ako ni Manila Bay Rehabilitation Unit. So, nung interview namin, pinapunta ako sa Roas Boulevard. Yung office namin, yung old office ng EMB4A is sa tapat ng Manila Bay. And then parang ano pa yon, sabi ko, baka mapunta ako kay Manila Bay kasi trending na trending ng 2022 yung nangyayari sa Manila Bay Rehabilitation, di ba? So, ayun, nagulat ako, doon pala ako mapapa-assign since wala nga akong idea kung ano yung papastuhin ko. Tapos nung una, hindi ko alam kung ano yung Environmental Monitoring and Enforcement Division. Bali sa EMD or sa office namin, meron siyang 3 division. Yung una, FAD or FAD, yun yung Finance and Admin Division. Siyempre, nandun yung mga finance, administrators, records, cashier. Tapos yung pangalawang division is yung CPD, which is yung Clearance and Permitting Division. Yan. Sa CPD, sila yung mga nag-i-issue ng mga environmental permits na under ni EMB. So ano-ano ba yung mga permits na under? Basta lahat ng permits na under sa mandated laws ni EMB like Republic Act 6969, Toxic Waste, 1975 sa water, sa Republic 900 sa solid waste. So lahat ng permit, lahat ng mandated laws ni EMB, meron siyang permit. Ang nag-aayos doon is CPD. So ayun, dito naman tayo pumunta sa EMED, which is a division ko, Environmental and Monitoring Enforcement Division. Papakita ko yung mga ginagawa namin. Unang-una, nagkokonda kami ng compliance monitoring or inspection ng iba't ibang industry or establishment dito sa Calabarzon. So ayan. So ang ginagawa namin dito is pumupunta kami sa industry or sa establishment and chine-check namin if nakakapag-comply ba sila sa environmental permits ng DENR. Yan. Kung familiar kayo, ang chine-check namin dyan is yung mga ECC, CNC, yan. Tapos pagdating naman sa water, chine-check namin yung mga discharge permit nila and paano yung process ng wastewater nila and everything. Yan. Pagdating naman sa air, since yung ibang industry is nagko-contribute sa air pollution or may air pollution sources sila, nire-require namin sila ng mga permit to operate. So ayun yung mga chine-check namin sa kanila. Parang i-check namin lahat na related or makaka-apekto sa environment. So parang related siya sa ginagawa ni Ma'am Guinevere kanina kasi sila parang gagawin muna nila is yung mitigation bago magsimula yung project. And kami naman, i-check namin kung nag-ooperate yung project, kung nakakapag-comply ba sila sa permits tsaka sa mga environmental conditions na nasa ECC or CNC nila. So ayun yung isa naming work na ginagawa. Ayan, nagkokanda kami ng compliance monitoring inspection. Yung sunod na work na ginagawa ko, pag malaki yung industry or depende lang sa industry or establishment, meron silang wastewater treatment facility or mga sewage treatment facility. So ayun, pag meron sila nun,
kailangan namin sila kuhanan ng water sampling or water sample. So ayan is nagkakanda kami ng effluent sampling, which is yung mga dinidischarge nilang wastewater. Yan. After namin mag-sampling, kailangan namin siyang dalhin sa laboratory para ipatest and mag-wait lang kami ng mga 1 week or 2 weeks para makita yung result. Dapat yung result nila is pumapasa sa standards ni DNR. Ayun. If aware kayo dun sa standards ng water ni DNR, and good yun. Pero if hindi, mababasa nyo naman yun sa DAO 2016 yan. So yun yung parang pinaka-bible ng water kay DNR. May kita nyo rin dun yung classifications ng iba't ibang water and may kita nyo dun yung general standard for effluent water. So ayun, after nung effluent, nagko-conduct din kami ng ambient sampling, which is nakuha kami ng water sampling or nagmamonitor kami ng iba't ibang rivers and kinukuha na namin ng water sampling. Dito sa picture na to, nasa Tayabas, Quezon ako. Ayan. Baka magtaka kayo bakit ang daming taong nanonood. Ito ay hindi actual sampling, pero ito po ay nagtuturo ako sa kanila kung paano yung proper sampling. Kasi parang kailangan ng Sendro Tayabas nagkaroon sila ng capacity development training and kinuha din nila akong as guest speaker para magturo ng proper compliance monitoring, tsaka proper ambient sampling, tsaka effluent sampling. So ayun, kami ng mga sa DNR, parang once na may nag-request ng ganun for speakers, pumapayag naman kami. As long as maturuan namin sila and mag-guide namin sila ng tama. So yan, may iba't iba din kaming projects basta related sa water. Since yan, water nga ako. So ito yung bioremediation naman. Naglalagay din kami ng bokashi balls and effective microorganism activated solution sa rivers para ma-improve natin yung quality ng rivers. Sobrang daming projects na ginagawa namin. Meron kaming Adapanestero, which madami kaming private sectors and different stakeholders na ina-assign or nagvo-volunteer para mag-adapt sila ng estero or river na i-maintain nila. So ayun, ang other project pa ni DENR EMP with regard sa water is yung mga trash trap. So meron tayong mga trash trap na dinodonate sa bawat lugar. So para nakalagay yun sa mga rivers nila. So yung mga solid waste na hindi natatapon ng tama, at least nako-collect natin and hindi na siya napunta dun sa dagat natin. So yun, if you're familiar with WACMA din, Water Quality Management Area, hawak din siya or under din siya ni DNR and siya yung focus naman sa mga rivers na dapat talaga alagaan and maintain. So ano pa bang ginagawa ko? Ayan, nakanta rin ako. Ay, hindi, joke lang. So yung ginagawa ko is nag-conduct din nga ako ng talk. Ayan, nag-talk ako regarding sa mga remediation, sa overview ng RA 9275 or the Philippine Clean Water Act, tas yung compliance monitoring. So ayan, lagi din akong nakukuha as guest speaker nga po or speaker para mag-discuss basta related po sa water. So ayun lang, parang ayun yung work namin, scope ng work namin. Pero gusto ko lang dagdagan na almost same lang yung work namin kay Miss Guinevere kasi yung nangyayari sa weekly schedule ko, Monday is yung pinaka-office namin na everyone sa DN or EMT is kailangan mag-office. Yan. Then Tuesday to Friday, mostly fieldwork na kami lahat. So, ayun, pag Monday, sobrang daming tao sa office, sobrang daming ginagawa kasi may time kami para gumawa ng report, mag-submit ng report. Tapos pag, fieldwork na, ayun, bugbugan talaga. Kailangan, malakas din yung immune system mo kasi umulan man or umaraw, kailangan mo mag-conduct ng inspection. Ayun lang. So, ano ba yung background na nakatulong sa akin sa work ko ngayon? Unang-una, EIA. Ayan. Actually, ako, hindi ganun kalakas yung background ko sa EIA kasi tinake ko yung EIA nung pandemic. So, bawal lumabas, sabi niya ni Kim Chi. So, bawal lumabas ng pandemic. So, hindi ako nakapag-field ng ayos sa EIA namin. So, ang ginagawa lang namin sa fieldwork ng EIA is nagbabasa kami and nagre-review kami ng mga EPRMP, EIS, mga ganun. Another na subject or na nakatulong sa akin is yung industrial ecology. I don't know if lahat ba tayo ay merong industrial ecology as subject, pero ayan. Ito yung yung subject namin na ang pinapagawa sa amin is yung from raw materials
sa isang industry, paano siya nagiging finished product, and aalamin namin yung mga na-generate niyang waste, aalamin namin yung mga environmental na effect niya sa environment. So, ganun lang, parang at least may kita namin. And nakatulong siya sa akin pag nag inspect ako ng iba't ibang industry. Dito pa lang sa Cavite, sobrang dami na ng industry. May pagawaan ng bakal, may pagawaan ng food, beverages, and iba't iba yung way nila sa paggawa. Siyempre, iba't iba yung process nila. So, ayun, dapat makita namin kung paano sila nag-generate ng waste. Ano yung mga ginagawa nilang mitigation? Ano yung possible cost nung nangyaring ganito sa industry nila? Bakit nagkakaroon ng ganyan? So, ayun, dapat alam namin kung saan nanggagaling lahat. So, ayun lang, maging technical din talaga tayo pag nasa fieldwork. Another one is NY ethics, yan. Siyempre, kailangan ng NY ethics, especially pag nasa EMB ka, kasi dito lahat yung mga laws papasok. Nandiyan nga yung Environmental Education Act, papasok din nga dyan si RA 9275, 8749. So, ayun, almost lahat ng laws is papasok kay EMD with regard sa mga pollution sources natin. GIS, yan. Ito isa din sa nakatulong sa akin kasi parang first week ko pa lang na nag-work, pinag-GIS agad ako sa office. Yan. Pero ayun, magandang magkaroon nga din tayo ng strong background sa GIS kasi kahit naman hindi sa EMB kayo nag-work, sobrang helpful ni GIS. And last is yung pollution management. Ito naman na-enjoy ko din ng college kasi parang tatlo yung pag-aaralan namin sa pollution management is air, water, solid waste. Tapos yun nga, parang pinag-ikot kami sa community namin na paano yung generation ng waste, paano yung pag-disposal ng waste. So ayun, nakaka-enjoy. Parang yun yung work talaga ng Menro. Tapos yung sa water naman, pinag-ikot din kami sa community. Pinaghanap kami ng mga establishment na nagko-contribute doon ng wastewater. So ayun, nagpicture ako ng mga gasoline station, nagpicture ako ng mga car wash, parlor, laundry, yun. Tapos sa air, parang hindi na namin na topic yung air nito kasi tapos na yung semester namin. Pero ayun, nakakatuwa lang kasi lahat to, almost is na-apply ko sa work ko. So especially yung with regard sa water. So speaking of water, parang college pa lang ako, water na talaga yung focus ko. Since, ayun, nag-thesis din ako sa water. So kaya favorite ko yung aquatic science and marine science. So ayan, dito nag-conduct lang ako ng research ko to regarding sa ex situ propagation ng seagrass. So ayan, bali ang ginawa ko dyan is kinuha ko yung parameters sa dagat and ginawa ko sa bahay, sa aquarium. Then tinanim ko yung seagrass sa aquarium. So ayun, ngayon parang doon sa thesis ko, nagkaroon ako ng idea kung paano yung proper sampling, kung paano yung tamang pagkuha ng water. Tapos ngayon, yun pala yung gagawin ko sa work. So parang kaya na-enjoy ko yung work ko. Hindi ako na-bored. So yun, college pa nga lang, part na talaga ako ng water vendor. So ayun lang with regard sa background ko. So eto naman, mabilis lang to. Work life versus uni life. So work life ko, na-discuss ko naman na yung mga ginagawa ko. Ayan. Marami kami iba't ibang projects. Nagkuhanda kami ng mga effluent sampling. And syempre, hindi dapat nalilimit yung self mo. Ayun, minsan itatap ka talaga ng boss mo na, oh, ikaw muna mag-talk. So ayun, dapat familiar tayo dun sa ginagawa natin. Ayan. Dapat ano ka din, hindi ka introvert kasi kailangan mo talaga kumausap ng madaming tao since nagkuhanda kami ng inspection. And ayun, minsan ang nakakausap pa namin is yung mga manager talaga ng malalaking industry or establishment, engineer talaga or yun nga, pollution control officer, sanitary engineer. So ayun, minsan wag mong i-downgrade yung sarili mo since engineer na nakakausap mo. Minsan be proud kasi work ng engineer is ginagawa mo din and alam mo. So ayun lang naman yung work life ko. Sa univ life ko naman, masaya siya. Since ayun, naging part din ako ng student leader. And ayun, mga tropa ko. Tapos ayan, part ako ng Salin Lahi and naging president din ako ng Salin Lahi. And sa univ life, I'm also a student athlete ng college. And masasabi kong wala namang madali sa work life or univ life kasi pareho naman yung may struggles.
depende na lang on how you will handle everything. So masasabi ko lang na sa Univ Life siguro mas masaya kasi binibigyan ka ng baon. Sa work life, ikaw na yung magsusustain ng baon para sa self mo. Sa Univ Life, parang madami ka pang time gumala, gumimik. Sa work life, parang yung weekend, itulog mo na lang, gano'n. Pero syempre, ayun naman, masaya naman, pag field, syempre, nakakagala ka pa din kahit nag-i-inspect. So, ayun, na-enjoy ko yun. So, ayun, siguro isa lang yung masasuggest ko or tip ko or maa-advise ko. Um, ano lang, enjoy. Kasi once you enjoy something, yun na yung gagawin mo eh. Parang yun na yung magiging passion mo. For example, nag-enjoy ka sa biodiversity ng college. Try mong mag-apply sa Biodiversity Management Bureau or sa BMB. Kasi yun yung mga bagay na gusto mong gawin eh. So ako, nung graduate ako, parang hindi ko kasi alam yung EMB. Hindi ko alam na sa EIA ako mapupunta. Hindi ko alam na ganun pala yung work ko. Ayun. Ang una kong in-applyan doon is yung Born to be Wild. Kasi parang noong 2022, naghahanap sila ng research assistant sa Born to be Wild. So, yun yung in-applyan ko before yung EMB. Tapos, nung ini-interview ako sa EMB, yan, pag after interview ko sa EMB, lunch, yan, tanggap na daw agad ako, mag-ayos na daw medical. Yan. Tapos, nung pauwi na ako, nasa bus ako, tumawag sa akin yung GMA7, yung Public Affairs, na kinukuha nila ako as research assistant sa Born to be Wild. Tapos sabi ko, tumanggi na ako kasi syempre may work na ako. First job ko is yung EMB. Siya yung unang tumanggap sa akin. So, kaya, ayun, hinayaan ko na lang yung Born to be Wild. Pero siguro kung nandun din ako, parang mag-enjoy din ako kasi yun yung mga bagay na gusto kong gawin. So, ayun, for today, na-enjoy ko yung life ko kaya hindi ako nahihirapan. Kasi once na hindi mo na-enjoy yung isang bagay, doon mo mararamdaman yung nahihirapan ka na. So, another tip lang din, aside from enjoying or doing what you love, siguro yung tumatak sa akin na sinabi ng professor ko bago kami graduate. Magkaroon ka lang ng good attitude and yun lang, good attitude and right conduct pagdating sa work talaga. Kasi yung technical, matututunan mo yan. Madami magtuturo sa'yo pagdating sa work. Pero yung attitude, ayun, yun yung magdadala sa'yo kung nasan ka ngayon. So, ayun lang. Gusto ko lang i-end tong presentation with a quotation na choose a job you love and you will never have to work a day in your life. So, ayun. Thank you. Again, I am Gino Esguerra from DNR EMB Calabarzon region. So, before I end this presentation po, pwede po ba mag-shoutout? Nakakatuwa lang kasi nanonood yung grandfather ko ngayon sa Zoom. Hello, Lola Bar. Thank you. For that, may God be praised po. Ayan, maraming salamat Sir Gino Esguerra. And nagustuhan ko rin po yung talakayan natin ngayong hapon pagdating sa inyo kasi same, part rin ako ng water tribe. I love water, kaso hindi ko gusto kasi, hindi ko rin siya, I mean, hindi ko naman sa hindi gusto. Pero ang struggles ko lang doon is yung pagdating sa parameters kasi ang dami, ang hirap kunin and such. Pero it's nice na um, most of your work pala sa EMB is ang fieldworks. Then, I agree na hindi ka, I mean, wag kang maging introvert or hindi ka na magiging introvert pagdating sa work. And, yeah, yun na yung nangyari sa akin. Hindi ako makapaniwala na ganito na ako ngayon. Thank you pa, Es. Pero ayun nga. And lastly, enjoy yung work mo kasi pag na-enjoy mo yung work mo, yun nga, sabi sa last slide is hindi yun magmumukhang trabaho. And ayan, so maraming salamat sa ating dalawang panauhing tagapagsalita, Ma'am Gin and Sir Gino. Napakarami kong natutunan sa webinar natin ngayong hapon at sigurado ako na ang ating mga tagapakinig din ay kagaya ko na maraming katanungan. Kung kaya't sa pagkakataong ito, bigyan naman natin ng pansin ang mga katanungan mula sa ating mga manonood. Maaari niyo nang ilagay ang inyong mga katanungan sa ating comment section upang mabigyan linaw ito ni Ma'am Constantino and Sir Esguerra. At habang nag-iisip ang ating mga tagapanood ng kani-kanilang mga katanungan,
Nais kong tawagin ang napakasipag at masigasig na tagapagtatag at pangulo ng Philippine Association of Environmental Science Students na walang iba kundi si Ginoong Kendrick L. Faronilo mula sa UPLB School of Environmental Science and Management para sa ating talastasan. Sir Ken. Okay, maraming salamat Yuri, Gwyn, and Gino. So, ask ko lang si Gwyn tsaka si Gino mag-on cam ulit para makita naman kayo ng ating mga speakers. So, while waiting for that, shout out din tayo sa mga universities na nagko-comment sa ating Facebook Live. So, we have, ito medyo kakaiba, pamantasan ng lungsod ng Maynila. So, I'm not sure if PLM offers BSN Visay, pero kung meron po kayo, sali po kayo sa PAES. We also have Visayas State University. We have Mindanao State University main campus, Sindangan Extension. And then we have Central Bicol State University Pili campus. And we also have University of Eastern Philippines. And lastly, we have Don Honorio Ventura State University. Okay. And then, wait lang po. Antay lang po natin si Miss Gwyn ng saglit. Okay, here. Okay, Gino. Hanapin natin si Gino. Wait lang po. Ay, nag-off cam si Gina. Gina, balik ka na. Narito pa po. Ay, wait. Hala, hindi kita makita. Wait lang po. Okay, ayan. Sige, wait. Last na. Okay, oh yan. So, una sa lahat, syempre thank you for accepting yung ating invite. So, tawag doon, just to emphasize kung bakit natin ginagawa yung punla every July. Kasi, basically, it's graduation season and we wanted to guide as the National Organization for Environmental Science. Gusto natin i-guide yung mga bagong graduates natin. Kasi, saan pa ba sila magtatanong kundi sa mga alumni natin na nagtatrabaho ngayon sa environmental sector. And medyo madami-dami yung questions natin kasi alam ko naman gagalingan nyo pero ginalingan nyo talaga ng bongga. So, paano ba? Hindi ko na siya in-arrange properly. So, parang kung sino man yung maunang question na nakita ko, yun na lang itatanong ko. So, ito yung pinakauna is for me, ito yung galing sa question ko. So, the rest of the questions came from the participants. So, yung unang question ko, and magka-batch kasi kayo sa college, we're both graduates of batch 2022. And intentional na ginawa namin na magka-batch kayo. So kayo yung batch na pumasok ng college ng face-to-face, tapos biglang nag-pandemic, tapos gumraduate ng face-to-face. So kamusta ba yung transition? Naging madali ba? Naging mahirap ba? Kasi half of your college years ay pandemic or online. So kamusta yung pag-land nyo sa first job nyo? So syempre full face-to-face na tayo ngayon. So wala nang remote learning na nangyayari. Okay, so paano yung transition from the pandemic setup to the actual adult life na face-to-face na? Anyone can go first. Syempre, for me, hindi rin siya ganun kadali. Especially since actually natutuwa ko dun sa presentation ni Mr. Gino kasi I relate din. And especially sa part ng sa subjects. Kasi kagaya nung nabanggit ko kanina sa presentation ko, kaya ako parang nabanggit na hindi ganong nakatulong yung academic life. Kasi nga, half of years na nasa college ako, online. We have to do OJT ng online. And then pagpasok ng 2022 na mag-job hunting na, biglang face-to-face, and then maninibago ka na nung una puro lang kayo Zoom, Google Meet, Microsoft Teams. Tapos pagdating dito, ang first week ko sa trabaho, ma-share ko lang, field work. Field work yung first week ko. Like literally 6 a.m. yung call time. Tapos pupunta kami sa kung saang municipality, city, barangay. So, syempre hindi siya madali. Pero like what I explained kanina, makakatulong talaga yung soft skills for me. Kaya I also always promote to join organizations. So, yan kanina na nagbibiroan tayo with Mr. Gino and Mr. Yuri na bawal maging introverted din ako. Pero alam mo yun, if it's for a goal,
syempre, di ba, in day-to-day basis for work, meron ka kasing set of deliverables. Hindi man siya yung mismong deliverable na ipapasa na, pero di ba may isa-set ka each day na ito yung task that you need to finish. So parang if task-oriented ka lang na, okay, ito yung kailangan kong matapos ngayon, hindi na siya in matters yung pagiging introverted or extroverted. Talagang pupunta ka doon sa field, kakausapin mo yung barangay chairman, yung municipality's office, yung mayor if you have to, just to finish the task. So alam mo yun, parang you don't need to, or you wouldn't be able to think twice kasi meron kang tasks, deliverables that you need to finish. So syempre may transitionary period na from online setting and then field work. Pero as I said, if sanay ka sa college setting mo na you're joining student organizations na meron kayong task na kailangan gawin. Di ba sa student organizations, meron tayong monthly meetings na, month of September, ito yung activities natin. Month of November, ito naman. Alam mo yun, task-oriented ka na. So regardless if it's online or fieldwork setting, since na-innate na sa'yo na task setting, task-oriented ka, hindi na ganun kahaba yung transitionary period for me. Yun. Okay, thank you, Gwyn. Gino? For me naman, parang na-culture shock ako nung, nung nag-work ako. Kasi nung nag-apply ako, parang Friday siya. Tapos, August 9, Friday. Tapos, pinag-medical ako. Tapos, August 9, nagpasa ako ng medical certificate ko nun. Nagpasa ako ng medical requirements sa work. Tapos, sabi sa akin ng admin, Wednesday na yung August 9. Tapos, sabi sa akin ng admin is, mag-start na daw agad ako ng work kinabukasan. Parang first time ko magpunta nun sa Manila mag-isa. So, sabi ko, hala, magmamanila na ako bukas. So, ayun, 1 month ako nag-uwian, Manila to Cavite. Dahil sa job ko na yun. Tapos, sorry. Tapos ayun, parang na-culture shock na ako kasi nag-uwian ako Manila to Cavite, parang namayat ako nung that time na yun. Tapos nung nag-field work na ako, nagulat din ako kasi ang dami kong nakakasalumuhan na tao. Yung iba, mabait. Yung iba, syempre, may attitude. And doon ako nahirapan. Tapos sabi ko, kaya nga ako nag-NYSI kasi gusto ko sa environment ako nag-work. Ganon. Tapos gusto ko magpalipat ng section. Sabi ko, gusto ko lang po mag-focus dun sa water sampling. Ayoko na po mag-inspect. Pero, ayun, hindi siya pwede since part of work, may targets din. So, ayun, ngayon, nasanay na naman. Kahit sinong kausapin, go lang. So, ayun lang yung sa akin. Thank you. Okay, thank you, Gino and Gwyn. So ito naman, galing sa participant natin. So pinag-merge ko na lang yung question from a student from TUP Manila and of course, Bulsu. So parang, how was the experience of finding your finding or landing your first job? So specifically for Gino, kinabukasan agad. Si Gwyn, I think you have a different kwento. So you can share kung paano nyo niland yung first job nyo. Sige, si Gino then Gwyn naman, para palit. So, ayun nga, katulad din nung na-share ko kanina, parang dalawa lang yung in-applyan ko. Yung Born to be Wild, tsaka yung EMB. Yan. Pero kung nauna siguro yung Born to be Wild, siguro nandun ako ngayon. Pero ayun, nauna akong tinanggap ni EMB and pinag-start na agad ako. Tapos yung nakakatuwa lang, nagpakilala ako nun sa flag ceremony namin. Kasi syempre government, nagpa-flag ceremony pag Monday. So nagpakilala ako kasi newly hired. Tapos sabi ko sa kanila, ako po si Gina Esguera, absent po ako next Monday kasi po graduation po namin. So ayun lang, nakakatawa kasi graduation, nauna yung work ko kaysa graduate. Then, ayun lang, sobrang thankful ko din sa DNR EMB kasi syempre, tinanggap nila ako kahit wala pa akong malakas na experience or work experience talaga. So, ayun, nakakatuwa lang yung mga ganong company or industry or government agency. Okay, thank you, Gino. How about you, Gwyn? Sa case ko naman, actually not quite that different with Mr. Gino. Kasi sa akin din, nung day na last interview ko, biglang sinabi sa akin ng HR na nakalagay din sa contract, kasi you would sign, di ba, harapan with them. Nakalagay dun sa contract while she's saying na, ngayon din yung first day mo. Okay. In-expect ang parents ko na pumunta ako ng QC para lang ipasa yung last requirements and meron daw kasing final interview na face-to-face. Kasi just a background, yung first interview with HR and the head of department,
online, virtual. Yun kasi yung panahon ng 2022 na meron pa ring slight mga GCQ type of stuff. Tapos kailangan pa rin mag-wear ng mask. Kaya naalala ko, everyone around me mga nakamask pa nun. So online muna yung first few interviews. Meron akong sinagutan ng mga essay questions. May IQ test, actually, ganyan. And then sabi nga, ganitong date, final interview, pumunta ka na ganitong oras, and then dun mo malalaman if actually hindi nga sinabi kung dun malalaman kung okay na or what. Basta pumunta ka for final interview, syempre, okay, pupunta. Ganyan. Then after nun, doon na rin binigay yung feedback, tapos biglang ang sumunod na lumapit sa akin HR, and then yun na daw yung first day ko. And sakto, yung first day ko na yun, may meeting mismo yung project. So, di ba, ang first project I was involved with was yung community-based solid waste management with MMDA as client. Pagpasok ko ng meeting, guess kung sino yung nag-head ng meeting. Yung pinaka-CEO ng company namin. So, alam mo yun, sobrang whiplash. Pero, sa part ko naman, si Mr. Gino, 2 yung in-applyan niya. Ako, 5 yung in-applyan ko nun. And may outlook lang din ako na parang kung sino yung unang tumanggap, go. Though, actually, for me, very suited sa akin yung company and yung type of work na nandito ako ngayon. Kasi yung nga, kagaya na explain ko sa presentation, really no different with student organization nung nasa college pa ako. Kasi everything that I need to do, every skills that I need to hone, na simulan ko na siya nung college. And then, biglang dito, ganun din. Kumbaga, management, sa org, ang kailangan mong i-manage yung organization mo, yung members, ano yung gusto lang type of activity. Dito naman, yung i-manage mo the project, the client, ano yung gusto ni client. So, okay, ito gagawin natin. That kind of stuff. So, if you're going to be choosing your occupation, of course, so magkakaroon na ng job hunting and such. For me, check everything. So, ako rin naman ang ginawa ko bago ako nag-apply. Tingnan ko yung website nila, ano yung ginagawa nila. It would really help to research din. Ako din, like Mr. Gino, hindi ko rin talaga alam ano bang gagawin ng NBISI. Ang dami ring nakatulong na webinars ng PAES actually to help me at least have an outlook, ano nga ba. And nagulat ako, ang dami. May toxicology, merong earth science, meron pa siya sa agroecology, mga ganyan. I'm like, saan ako pupunta? Pero basta once you start hunting for jobs and you would see ano yung specific that they would need. For me, parang as first job, talagang nandoon yung sa outlook na, syempre hindi tayo magiging mapili agad. But at the same time, nandoon din yung parang part na get to know din yung path na tinitake mo and if it's really suited for you. Just so happens, luckily na yung gusto ko ay suited sa first na nakuhanan ko. Pero there are people na, my colleagues na nagtalon-talon din muna, kumbaga tinapos lang muna yung contract and then found out na this is not for me. Alam mo yun, sa first step that you would take, dun mo naman na makikita yung each steps that you would want to take na. Kumbaga, haharap na siya sa'yo. Just don't be afraid to take the first step. Yan. Okay, thank you, Gwen. So, may follow-up lang ako kay Gino, like personal advice. Yung younger Gino before, would you suggest na, I mean, to other participants na, gagraduate pa lang, why nagpapa-hardbound pa lang, would you suggest na mag-apply agad ng trabaho, or magpasa agad ng resume? Kasi, kagaya na experience mo, kaka-apply mo lang, tapos kinabukasan, parang kailangan mo nang mag-start or something like that. Mas maganda ba mag-apply during your hardbound or habang nagki-clearance ka, or after na ng clearance? Actually, maganda pag-graduate na talaga. Kasi ako parang lang, pista kasi sa amin, in-invite ko yung professor ko. Ang dami kong kwento, no? Tapos sabi ng professor ko, nga daw, hiring daw, try ko daw magpasa. So ayun, nagpasa lang naman ako and hindi ko naman in-expect na tatanggapin niya ako since hindi pa din ako graduate that time. Parang after 1 month daw nasa work, tsaka ako pa lang nasasabit yung diploma, yung TOR. So ayun, pero if confident naman sila and gusto na rin naman talaga nila, pwede naman nila i-try. Pero kung gusto nila muna magpahinga after graduation, okay lang din para ma-relax muna sila tsaka makabawi sa mga requirements na ginawa nila before graduation.
Okay, thank you, Gina. And yun, kagaya ng sinabi ni Gwen, special shoutout po sa PAES webinars. So, parang meron na kaming 15 webinars for different environmental topics. We have at least 6 for capacity building on your environmental skills. And this is the third career talk for environmental sector. So, pwede nyo panoorin yung 22, 23, and yung ngayon 24 para makita nyo talaga kung gaano kalawak. And marami kayong pagpipilian kung paano ba yung pupuntahan yung work for NDICI. Okay, so the next set of questions, I think isa na kayo. So specifically for Green, I'm not sure dun sa curriculum ng BULSU. Pero kasi di ba sa UPLB, medyo heavy talaga yung social component for us. So ikaw, saan mo nakuha or paano nag-start yung inclination mo for social component? Kasi basically as NVICI, puro ano lang tayo, halaman, animals, basta yung hindi buhay. Ay, di, buhay naman, pero nature part. Pero ngayon, biglang kasama pala yung tao sa pag-uusapan natin. So, how do you transition from NVICI na hardcore, biglang nagiging social ka? That's a good question. So actually for Bulsu, or I guess sa case ko, di ko na i-sugarcoat. Bida-bida kasi talaga ako nung college. Bida-bida kasi talaga ako nung college. So, hindi siya part ng curriculum itself. So, tama ka, Kendrick, no? Yung curriculum natin, namin sa Bulsu, sa Bulacan State University, hindi siya heavy ng social for yung mga mismong sa academic curriculum. So, naalala ko sa syllabus namin, mostly technical siya and rare yung sa social part. However, kaya ako mas na-expose sa social part. So since, yun nga, finound namin yung student organization ng Environmental Science Society sa BULSU for environmental science students. And then, biglang opportunities and different events started pouring in. So yung mga professor ko na yun nga, nakita nila gumawa kami ng gumagawa kami activities, sila na mismo yung lumapit na ang Bulso naman as a whole, not yung mismo academic curriculum namin na NYSI, Bulso as a whole ay very external oriented. Marami silang external activities. And lagi silang on the hunt sa people na gusto, students rather, na gusto yung mga ganitong type of activity. So sila yung lumapit na may gusto kaming gawing project na ganito, ganyan, activity na ganito, ganyan. Gusto nyo bang sumama? Gusto nyo bang tumulong? So nag-start siya as volunteering. So nagvo-volunteer kami for mangrove planting and then hanggang sa down to external projects sa mga schools. So meron kaming mga partners, high schools and elementary na nagko-conduct kami ng external seminar, yung even yung para sa mga household wives. Nagko-conduct kami ng capacity building na ano siya, yung mga for livelihood projects, yung soap making, naalala ko meron pang vegetable nuggets making, and then magvo-volunteer lang kami. So, parang dun ko na na-connect na envy and social ay interrelated. Kagaya nung na-explain ko sa presentation na, yes, envy side tayo na technical na dun tayo usually sa non-living things, yung air, water, soil, ganyan. Pero if you would look at it in the perspective na the reason why we're doing that field hindi siya for environment themselves. If we would see it, environment can thrive on themselves. Wala tayong gawin, magta-thrive yan on their own. Pero yung mga ginagawa nating stuff for technological advancement, it's for human race. It's for the betterment of the society, the betterment of the people. So, nandiyan ang NYSI kasi para sa tao, para sa society. So doon ko siya nakita, especially with volunteering na, okay, I'm an NYSI student, hindi lang dahil para maapangalagaan yung kalikasan. They can save themselves, pero tayo, pag wala sila, tayo yung mahihirapan. Parang ganong thought. So doon na sa akin nag-sink in na envy, not just technical, but for the society. Yan. Okay, thank you, Gwen. Siyempre, alam mo namang bias tayong dalawa sa Team Sosyo. Okay, and then specifically for Gino, syempre sobrang happy natin na nahanap mo agad yung niche mo na water tribe ka talaga ever since nag-thesis ka on grass, and then ngayon nasa water department ka. So right now for you, meron ka bang parang thought on your mind to explore on other fields or you're really focused na talaga sa
water? And what can you advise dun sa mga graduating natin or graduate students, yung kaka-graduate lang na students? Kung ano ba yung susundin nila? Like, stick on what you love or try muna to explore and then figure it out laterwards? So, ayun, siguro nung college kasi ako, parang madami na akong trinay na mga bagay-bagay. So, pero water nga yung nagustuhan ko. Kaya, and so, luckily enough, sa water ako napunta. So, if nung college kayo, nagustuhan nyo na agad yung ganung bagay, pwede naman kayo mag-stick sa ganun. Pero at the same time, try to open up new things then, try to go out of your comfort zone din para malaman nyo din kung ano yung suitable talaga and best job para sa inyo. So for me, ako naman personally, parang nasa water section ako pero hindi naman nalilimitahan na water section na yung i-focus namin. Gawa once we're doing compliance monitoring inspection, syempre, check din namin kung may air pollution ba yung isang industry and check namin kung paano yun, anong gagawin namin doon. Then check din namin kung paano ba yung hauling nila ng mga hazardous waste, kung paano yung storage facility nila and everything, sino yung treater, mga ganon. So parang kahit water ka or water ako sa EMB ngayon, parang sakop ko pa din lahat. So ayun, inaaral din namin yung ECC nila, which is yung part ng EIA nila, kung nasusunod ba lahat ng conditions na nakalagay doon. So ayun, so for me din, parang um, uh, treat yourself as avatar. Wag lang isang wag lang isang isang part. So ayun, kung magiging avatar ka, try mo din lahat para ma-enjoy mo yung environmental sector natin. Ayun lang, thank you. Okay. I think wala rin tayong choice eh. Parang because of this course, avatar talaga tayo. Kahit saan kayo lagay, avatar ka. Okay, sige. Last two, actually, last three questions kasi 4:30 dapat matatapos yan. Kaso nga, ang hirap eh, masyadong magaling yung ating speaker. So we have to entertain this three questions. So, ito medyo, hindi ko sure kung ano eh, trigger or what, or I mean kung safe ba siya, pero kasi tinanong, so kailangan natin itanong. And mukha namang may part na maganda yung ano. So, from a student from Central Mindanao University, asked if how does it feel or meron bang advantage? Kasi you're both Laude. So you graduated Laude and right now, syempre student leader din kayo. So meron bang malaking factor yung pagiging Laude sa pagkakuha nyo sa first job nyo? Anyone can go. Hindi kasi ako Laude, Bibo lang ako. So hindi ko masasagot. Kaya yan. Ako muna, Gino. Sige, go. Okay. Okay. So, una kaagad na po ang sisip ko, ang hirap sagutin kasi yun nga, laude kami. So, ang hirap i-consider ng perspective na hindi laude. However, ito yung sasabihin ko. Ngayong I'm in the second year of work, cum laude ka man, magna or summa, pagdating sa work, hindi na siya nagre-reflect masyado. Disclaimer sa term masyado. So nandoon siya syempre in terms of nung job application, it's a perk kasi makikita ka agad sa CV na, oh, cum laude. And of course, in grading system, syempre makita natin na when a person graduated with Latin honors, no, with flying colors as we speak, it means it's a reflection of that person's hard work. Diba? So, kaya nga diba hindi naman lahat agad-agad or lahat talaga ay graduating with flying colors kasi it's a reflection of one's hard work. But at the same time, it's not a reflection of someone's rank. Na tipong, if a person is cum laude, mas magaling siya automatic with a person na laude. For me it's not a reflection of rank. It's a reflection of someone's hard work. Kasi ibig sabihin, na-reflect sa grades niya na talagang ginagalingan niya during college. But it's not a reflection na you're above someone else. It's particularly people na hindi graduate ng laude. So, of course, I would say it's a perk in job hunting kasi tinitingnan din talaga siya. Kumbaga, just as how companies look at a person's degree, syempre nakikita din yung meritorious work na meron ka before, which is graduating with Latin honors. Pero yun nga, I would clarify, it's not a reflection
of you being above someone else. Na porket yung isa ay magna cum laude, automatic sa work, ay mas magaling yan, ganyan. Kumbaga, hindi. Yan. So yun yung masasabi ko on that question. Okay. Thank you, Gwen. Gino? Ayun. So ako naman, parang nakita ko ulit yung portal namin, binuksan ko. Ayan. Ay, hindi pala kita. Pero nakalagay dito, don't let your grades define you. So parang yung laude, ano lang naman yun. Siguro nga, dahil nga naging hardworking student ka lang, walang lang pala. Naging hardworking ka, kaya naging laude ka or nagkaroon ka ng Latin honors. Pero siguro in terms of government, siguro parang isa din yung perks kasi makikita nila na Latin honor siya, hindi niya na kailangan kumuha ng civil service since kailangan niya 'di ba sa government. Pero ayun, sobrang dami ko din namang ka-work na um, may Latin honor tapos yung iba hindi pa pasado ng civil service pero pantay-pantay lang naman din kami dun sa office namin. So ayun, kaya parang wala naman siyang siguro dagdag points lang ng konti sa resume pero pagdating naman sa work, depende mo na lang kung paano mo execute yung work mo ng maayos. Ayun lang naman. Okay, thank you, Gino and Gwen. So para sa mga hindi nakaabot, kasi di ba may kanya-kanyang grading system yung yung universities natin. So minsan kahit mataas yung GWA mo dahil may 275 ka or something, hindi ka na pwedeng maglaro. So gusto lang nating i-level down yung i-level lang yung mga expectations kahit graduate ka man ng Laude or not, that would be fine. Kasi makakahanap kayo ng trabaho afterwards. Okay, so last two questions. Yung isa medyo madali, yung isa Miss Universe. Second to the last is, sige, bilang nasa field na kayo, ano ba yung technical skill na mabenta for this parang set of graduates? Like, ano ba yung hinahanap? So, kay Gwen, medyo engineering kasi yung sa'yo. So, right now, since may train, may roads and everything, so meron pa ng part. Kay Gino, more on water or more in monitoring. So, ano bang technical skill talaga yung pinakamabenta so far, like for this span of year? Mostly nakikita ko GIS lagi. I don't know. Pero ayun, pero personally hindi ako master ng GIS. Basta pumasa ako ng college sa GIS, okay na ako. Tapos parang yun lagi yung hinahanap ng mga international companies din talaga. Based on my experience sa nakikita ko. So ayun, pero kung ano naman talaga yung mo, passion mo, tsaka kung saan ka magaling, try to focus muna on that. Kasi yung iba naman matututunan mo na sa work and madaming mag-guide sa'yo sa work talaga ng mga professionals. So, ayun lang sa akin. Okay, thank you, Gino. Gwen? I concur with Mr. Gino's answer, GIS. And especially since dinarrow down mo na siya, Kendrick, ng for this span of generation. GIS, kasi especially as NVI background, no, talagang ngayon, kahit anong project, mahalaga yung nakikita yung geographical data. Kaya GIS talaga. Kumbaga, sa lahat ngayon ng projects na naging involved ako, talagang titingnan mo yung mapa. Kailangan mo makita yung mapa. Hindi man siya yung literal environmental data, pero kagaya niyan, I'm part of flood control project. For you to understand the project, to do your work, you would have to understand yung flood control measures that they're doing. So, hindi lang siya parang tipong, okay, sa right-of-way acquisition plan ako napunta, focus lang ako doon. No, kasi like environmental science, it's a holistic approach. You would need to understand everything. And sa ngayon, sa mga nakita ko, GIS talaga kasi it's a very good system to apply for projects para mas mapadali yung project management. Mas maintindihan mo yung project, mas ma-apply mo yung need yung gawin through geographical data. Kasi environment nga siya eh. Yung mismong the location that we're living in. So you would want to see the map and do something about it para mas ma-reflect yung data or anything that you need to do. So GIS. Then at the same time, since I'm in private sector, yun nga, yung in-explain ko kanina yung technical writing. So mas na-appreciate ko siya ngayon lalo kasi yun nga, it's a different kind of writing eh. So kung ma-hone na siya early on, much better kasi hindi ka na ngayon mahihirapan. Although yes, meron tayong AI tools. Emphasis on the term na tool ha. Hindi nyo gagamitin to do the report. It's a tool. So may mga
artificial intelligence tool tayo, di ba, na nakaka-help sa report. Pero iba pa rin if ikaw mismo yung magsusulat. Kasi nga, nasa atin yung database, nasa utak natin yung, ikaw yung nag-field work, alam mo yung data. So, nandoon yung, kung may technical skill ka to translate it into writing, specifically into report. So yun yung two technical skills na I would, GIS and technical writing. Okay. Thank you, Ito din Gino. po And pala. siguro, ay sige go. Gino, Ay, go. sorry. Bigla ko lang naalala kasi. Nung nagla-lunch kami one time sa field, kasama namin yung OIC namin. Syempre, yung ibang ka-work, sanitary engineer. So parang may focus sila ng work nila. Tapos meron din ako mechanical engineer na ka-work from Pulso din. So ayun, focus din sila sa work nila. Tapos sabi sa akin ng boss ko, ayan, si Gino kahit saan ko yun ilagay kasi under the sun yung tinatake ng NVISI. So parang ayun, parang hindi talaga malilimitahan yung pwede nating paglagyan. So kung ilagay ako sa GIS, sige, at least nagkaroon ako ng background. Kung ilagay ako sa ganito, at least may background tayo. So ayun lang, parang everything under the sun daw talaga is tinapik na natin. Kaya lahat talaga is kahit saan tayo malagay, kaya naman natin. Avatar talaga. Pero what I got from from the GIS kasi ang main concept ay main theory na pinag-aaral natin is ridge to reef. So basically the hard copy or yung pinaka-tangible na pwede nating i-display kung paano i-explain yung ridge to reef is a map. At makita natin, andyan yung bundok, andyan yung dagat. Ito po yan. I-explain namin kung paano bababa or paano nagkakagulo ang mundo. Okay. Sige. And then, ito last Miss Universe question. Pwede naging last statement na. Siyempre, flex natin na all three of us were local presidents of our local organization. So, Gwyn is the president of Bulso and Vaisok for 2 terms, if I'm not mistaken. Si Gino, Salin Lahi and Vaisok din naman from CVSU and I, president ng UPLB and Vaisok. So, ano yung masasuggest nyo or magbibigay nyo isa pang tip for the local org members natin? Siyempre, alam naman natin napakahirap pag election season. And it's election season ulit sa local orgs natin. So ano ba yung advantage of being active as a local officer sa inyong local org and paano ito nakakaapekto sa trabaho niyo ngayon? For me talaga yung being active and being bibo sa college through student organization, sobrang nakaka-help sa work. Kasi nga yung soft skills na mga nakukuha natin sa organization. Yung having the teamwork, yung camaraderie, yung dun pa lang mismo sa project management. Kasi in environmental science, it's mostly projects Even sa government na tipong, kagaya ng kay Mr. Gino na they're doing inspections or doing sampling, it's still a project if you would look at it in that way. Na kung saan you have a goal, you need to do something for that specific goal, and then you need to come up with something, any methods para magawa yun. Just as how we do it in organizations. So di ba sa atin sa organizations, we want to ang lagi nating goal for the betterment of the student, kaya siya society. Ano yung gagawin nating methods? That's why we do seminars, webinars, training, activities, fundraising activities for that to happen. So, being active talaga sa student organization, for me, it would help a lot sa job kasi yung soft skills na magigain mo, communication, being adaptive, being creative, na kung saan yung ganitong type of activity, magagawan mo ng something into a bigger, better na approach. So yun, yung talagang yung soft skills for me, ang pinaka nakakatulong for the professional journey. Sa akin naman, parang first year ako, parang nagulat ako or nagulture siya kasi yung sa org namin na Salin Lahi, meron agad activity first month pa lang ng pasukan. Then 5 days agad siya. Tapos doon, nag-overnight din kami sa school talaga. Tapos din parang kabanding ko tuloy yung seniors namin. And parang yun yung nakatulong sa akin para mag-grow na hindi ka na mahihiya sa seniors mo, sa professor mo, kasi nagkaroon na kayo ng bonding time. Tapos kinabukasan, nag-swimming kami lahat. Parang, alam mo yung ano muna, nag-bonding lang talaga kami. Kasama din namin yung mga alumni namin noon. Then after noon, which is tinatawag namin yung Salin Lahi Orientation na sana nagaganap pa din ngayon. So ayun, nagkakaroon din kami ng fun run. Yan, bali NYC yung mag-aasikaso. Fun run sa buong school. Tapos after noon, quiz bee naman ng buong univ. So parang yun yung ginagawa namin. Tapos parang nakakatuwa lang kasi
Pag nakidaan ka talaga ng potential ng isang professor or ng mga heads mo, parang ikaw talaga yung i-assign nila or ilalagay nila para to lead the organization. And ayun lang, nakakatuwa kasi madaming, lalo na ngayon, nakikita ko yung improvement ng organization namin kahit sa Facebook lang kasi busy sa work, hindi ako nakakapunta sa univ namin. So, ayun, natutuwa ako kasi ang laki na ng improvement from sa time ko sa time ngayon. Kahit 2 years lang naman yung nakalipas. So, ayun lang, nakakatuwa lang. Okay, thank you. Kaya pala siguro nanalo kayo sa sa peso kasi may quiz bee na kayo ever since. Yes po. Ang lagi namin kalaban sa Quiz B, mga taga-biosci, biological science. Okay. Noted, sa other universities, mag-quiz bee na po kayo para lumaban kayo agad sa peso. Okay, so that concludes yung talas-tasan natin. Maraming salamat, Gwyn and Gino. So, syempre, invite namin kayo to really talk about your job but also to inspire yung mga recent graduates natin kasi most of the graduates, syempre, pag first work nila, lost pa sila kung saan sila pupunta. But we know naman, we have mentors, we have alumni, we have people, we have NVICE friends na pwedeng tumulong or mag-guide or magbigay ng idea kung paano ba mag-work in an environmental sector. Okay, kaya ibabalik ko na po ang hosting kay Yuri. Yuri? Ayan, thank you Kuya Kendrick and thank you Ma'am Gin and Sir and Sir and Sir wait, wala ako. Ayan. Thank you again so much Ma'am Constantino and Sir Esguera. Kami ay lubos na nagagalak at nasisiyahan na pinaunlakan nyo kami sa hapon na ito. Sa kabila ng napakarami niyo pong gawain. Upang kilalanin ang pagdalo at pagsasalita niyo ngayong araw na ito, binibigay ng PAES itong Certificate of Appreciation bilang pasasalamat sa ating mga panauhing tagapagsalita ngayong hapon. Ang unang Certificate of Appreciation ay para sa inyo, Binibining Constantino, at ang pangalawa naman po ay para sa inyo, Ginoong Esguera. So, basahin ko lang po yung certificate. Wait. Certificate of Appreciation. This Certificate of Appreciation is given to Ma'am Guinevere Constantino in recognition for her valuable contribution. Kuya, makikibalik po sa last slide. Ayan. Ulit. This Certificate of Appreciation is given to Ma'am Guinevere Constantino in recognition for her valuable contribution as resource speaker in Punla, Cairito on environmental sectors. Given this 20th day of July 2024, care of School of Environmental Science and Management, University of the Philippines, Los Baños, Laguna, Philippines. Signed, Kendrick Nico L. Faronilo, President and Founder of Philippine Association of Environmental Students. And for our Certificate of Appreciation, this Certificate of Appreciation is given to Sir Gino Esguera in recognition for his valuable contribution as resource speaker in Punla, Cairito on environmental sectors, given this 20th day of July 2024, care of School of Environmental Science and Management, University of the Philippines, Los Baños, Laguna, Philippines. Signed, Kendrick Nico L. Faronilo, President and Founder of Philippine Association of Environmental Science Students. And muli, maraming salamat po. Para sa karagdagang anunsyo, amin muling hinihikayat ang mga lokal na organisasyon na interesadong maging parte ng PAES. Lumapit lamang at mag-message sa Facebook page ng PAES upang malaman ang proseso para maging miyembro ng ating organisasyon. At syempre, para sa mga susunod na aktibidad sa PAES, ikinatutuwa kong i-anunsyo sa inyo na gaganapin muli ang CSID Leadership Training mula Setyembre hanggang Nobyembre 2024. Ang PAES Virtual Freshman Night sa buwan ng Setyembre at ito ay susundan ng Pantas Webinar sa buwan ng Oktubre. Atin itong abangan. So, ayan, nakaka-excite lang dahil babalik muli ang CSID Leadership Training and magkakaroon tayo ng Virtual Freshman Night. And i-share ko na rin na yung CSID Leadership Training is magandang stepping stone sa PAES dahil dito malalaman nyo yung kung paano maging leader talaga and merong guidance from our President himself, Sir Kendrick Faronilo. Ayan, muling paalala na ang ating evaluation form ay bukas lamang mula ngayon hanggang bukas ng alas 8 ng gabi. Sa pagtatapos, ating alalahanin ang satire movie na Don't Look Up.
Laging makinig sa ating mga kwalipikadong mga scientists at huwag maniwala ng mabilis sa mga kumakalat na impormasyon. Ugaliing suriin ang mga nababasa, lalo na sa social media. Maraming salamat sa lahat ng mga dumalo at nakinig ngayong araw. Sana ay mayroong kayong natutunan. Muli, ako si Yuri Reiner Alarde, ang inyong host sa Punla 2024. Daghang salamat sa tanan ang pinkanunay sa susunod muli. Binabalik ko na ang hosting kay Kuya Kendrick. Sir Kendrick. Okay, maraming salamat ulit sa ating resource speakers, sa ating organizers in Zoom, sa lolo ni Gino, hindi ko sure kung andito pa siya, and to the watchers in our Facebook Live. So again, yung next webinar natin would be on October. So we'll be ending the FB Live. You can rewatch all the webinars in our YouTube channel tsaka sa Facebook page ng PAES. So we really want to guide all environmental science students in the whole Philippines para alam natin lahat kung saan ba tayo papunta. At mahirap maging avatar. Okay, thank you so much and end lang po namin yung FB Live para makapag-picture kami sa Zoom. Salamat!